Hello po. Bukas na pala yung birthday ng ating former president na si Duterte. Ayon sa ulat, mayroon daw yung mga ah, gaganaping rallies, mga activities na magpapakita ng suporta sa ating former president. So, okay naman yan para sa akin. Dahil nasa democratic country naman tayo, mayroon tayong kalayaan na mag-express ng ating uh, yung kagustuhan, yung ating mga pananaw. Just like tayo, ano? Okay. Ginagawa natin ito para masabi natin yung mga bagay na gusto natin masabi bilang Pilipino. Ganun lang yan. Ngayon, halimbawa, may mga tao na hindi sang-ayon sa atin, okay lang. Dahil sinasabi nga, dito under our government na democratic, lahat naman tayo ay may kalayaan na mag-speak up. Okay. Balik tayo doon sa ano, yung pinaplanong activities bukas ng mga pro-Duterte para masuportahan ang kanilang idolo na sa ngayon ay nasa piitan sa The Hague, Switzerland. Okay, so ang masasabi lang natin, karapatan ninyo yan. At hopefully, hindi yan mag-lead sa violence, ano? Dahil we are Filipinos, so dapat sa mga issue, sa mga bagay, okay lang na, halimbawa, iba-iba ang ating pananaw. But then, huwag tayong mag-away-away in such a way na ang bansa natin ay mawawasak. O kaya magkawatak-watak tayong mga Pilipino. Okay. Ngayon, naisip ko lang itong yung policy ng ating former president diyan sa West Philippine Sea o with regard sa West Philippine Sea noong kanyang panahon as president. Ikumpara natin dito sa policy naman ng government sa ngayon under PBBM. Okay? Siguro hindi talaga alam naman natin lahat na ang previous administration is pro-China. Kasi yun na nga parang ini-distance tayo sa yung traditional ally natin. Yan ang United States. Pagkatapos lumapit tayo sa China. Hindi lang tayo lumapit sa China, kundi lumapit din tayo sa Russia. Yung mga traditional na hindi kaalyado ng Pilipinas. Okay. Ngayon, I remember yung I think kung ilang days o ilang weeks after ang former president ay umupo bilang presidente ng Pilipinas, narinig ko yung sinabi niya noon, yung Hague decision with regard dyan sa West Philippine Sea, that is just a scrap paper, o basura na pwede mong gamitin pag pupunta ka ng comfort room. So, siguro alam naman natin yan. So, in other words, hindi niya kinikilala yung The Hague decision na sinasabi na ang West Philippine Sea ay bahagi ng yung economic EEZ, exclusive economic zone ng Pilipinas.
Okay. So hindi niya kwan 'yun, hindi siya pabor doon kasi ang sabi niya, hindi naman that is not enforceable ano. Okay, kaya ang nangyari based sa mga news, mga nakikita natin sa mga vlog noon, actually may instruction ang president na may instruction ang president sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard na wag silang magpatrolya diyan sa West Philippine Sea. Okay, kaya yung tahimik yung kwan ah yung issue doon sa Sierra Madre ay medyo hindi masyadong natutukan. Why? Kasi hindi naman sila anong tawag diyan? Okay, inaalaw naman yung mga nagre-resupply diyan ng Chinese Coast Guard. Kaya yon. But then kung titignan mo talagang isinuko na yung area na supposed to be ay para sa Pilipinas, isinuko na yan sa mga Chino. Okay. Ngunit ganun pa man, bagamat malaya yung mga Chinese na nandyan sa exclusive economic zone natin, may mga balita noon na nag-aabuso yung mga Chinese Coast Guard o yung mga Chinese Navy. Kaya talagang kawawa tayong mga Pilipino. Although inaalaw sila, but then at certain extent. Okay, hindi naman sila inaalaw in such a way na yan ay bahagi ng Pilipinas. Yung pag-allow sa kanila ay para bang binigyan sila ng rights ng mga Chinese na sa palagay ko hindi dapat ganyan dahil ang West Philippine Sea ay bahagi ng teritoryo o dagat ng Pilipinas by history at saka by law. Okay? So, ganun yan. Ngayon, based sa sinasabi noon ni former president, ayaw niyang halimbawa, maki-confine yung mga Chinese. Why? Kasi sabi niya, halimbawa, ginira tayo ng China, wala tayong magagawa dahil imagine, within 7 minutes lang, yung mga missiles ng mga Chino ay nandyan nasa Metro Manila. So, talagang it would be a great tragedy sa bansa natin. Ano? Kaya yon. In other words, parang sabi ng former president, sa inyo na yan. That is just a body of water. Okay. So, ganon yan ang kwan ko. Siguro may kwan naman natin. Tignan natin yung merits ng policy or action niya with regards to that, ano? So, kung titignan mo, parang surrender na, hindi kami lalaban sa inyo na yan. Ngunit, sa present president natin naman, ikabaligtaran. Why? Ini-insist ng present president na dapat yan ay para sa Pilipinas dahil yan ay ayon sa batas. Okay ka, yung maliwanag nga, may batas sa international law na yung mga areas from its coastline, kung hindi ako nagkakamali, hanggang 200 nautical miles, ay yan ay bahagi ng teritoryo o territorial water ng bansa na yan, ano? Okay, ngunit ang gusto ng China ay hindi sinusunod yan. Kaya yon, ini-insist ng ating president yung pag-aari natin. Pagkatapos ang ginagawa ng
present government para at least mayroon siyang kabalikat. So, yan, alyansa siya sa ibang like-minded countries like the United States, Japan, South Korea, Australia, Canada, at saka iba pa, no? Okay. So, in other words, ang ginagawa ng present government natin ay yung taliwas sa gusto ng China. Okay. Kaya nga, maraming yung, nagrereklamo din ang China sa mga policy ng Pilipinas with regards to military. Ngunit ang sinasabi ng ating president, wala silang karapatan na maki-interfere. Why? Hindi naman tayo nakiki-interfere sa mga affairs ng China. So, ganon. Kinukontra ng present administration yung gusto ng China. Ngunit, nagpapadala ba sila ng missile sa atin? So, hindi naman, So, in other words, sa tingin ko, okay lang naman yung policy ng government na dapat i-insist natin yung ating ownership sa mga area na yan. Ayaw natin ng gira dahil wala tayong chance na mananalo dahil siyempre, superpower ang China. Wala tayong chance na mananalo. Ngunit, hindi naman ibig sabihin na talagang surrender na tayo agad. Na sabihin na lang natin na, okay, gawin na ninyong probinsya ang Pilipinas. So, ganon, Kaya para sa akin, bilang Pilipino, naniniwala ako dito sa policy na ginagawa ngayon ng ating government na dapat yung mga teritoryo na talagang pag-aari natin by rights, by history, by legal rights, by tradition, dapat i-insist natin, Hindi tayo nagtapang-tapangan. But then, sa palagay ko, it is just right na bagamat ayaw nating ang laban, dapat i-insist natin, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para mai-preserve yung mga bagay-bagay na para sa ating bansa. So, ganun lang, So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.